إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapagpupuri tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang Kanyang gabayan ay ito ang siyang tunay na nagabayan at sino mang Kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi niya upang siya ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo na tumupad sa Kanyang tungkulin, nangaral sa Kanyang ummah at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kamatayan. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa Kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at pinangangaralan gayon din ang aking sarili, nakatakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa Kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At gayon din ay sinabi niya, katakutan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik kay Allah, na sa araw na ito ay ibibigay sa bawat isa ang kanilang nakamit at sila ay hindi dadayain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga dakilang araw ng unang 10 araw ng Dhul-Hijjah ay pawang mga araw ng paggawa ng mabuti. At kabilang din sa mga diwa nito ang pagkilala na sa mga araw na ito ay ginugunita natin na tayo bandang huli ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Katulad ng sinasabi ng ating mga scholar na ang Hajj, na siyang pagtitipon ng milyong-milyong mga Muslim sa isang lugar ay magiging isang pagtanaw sa mga eksena o sa mga mangyayari sa araw ng paghuhukom na lahat tayo ay titipunin sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala, tutuusin ang bawat malaki at maliit nating ginawang mabuti o masama at makakamit natin ang anumang resulta nito. Na walang sino man sa atin ang madadaya, walang sino man sa atin ang magkukulang sa kanyang matatanggap na pakinabang o gantimpala, o walang sino man sa atin ang makakatanggap ng higit pang parusa kaysa sa karapat-dapat sa kanya. Dahil sa araw ng paghukom, iisa lamang ang magiging hukom, ang tagapaglikha sa atin, ang nagtutustos sa atin, ang nagmamay-ari sa atin, ang siyang nakaalam at nakababatid ng lahat, si Allah subhanahu wa ta'ala. Panginoon na makapangyarihan, Panginoon na makatarungan, Panginoon na mahabagin sa sino mang karapat-dapat sa Kanyang habag, at Panginoon na matinding magparusa sa sino man na karapat-dapat sa Kanyang parusa. Nasa tanawin pa lamang na ito, kung iniisip natin
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay nakakatakot na. Kung dito sa mundo ay kinatatakutan na natin na tayo ay tutuusin ng ating kapwa-tao sa ating ginawang mga panloloko o pandurugas o panlalamang o kaya ay pagkakait sa karapatan ninuman, ay tunay na mas nakakatakot ang pagtutuos ni Allah. Dahil walang anumang bagay na malaki o maliit ang nalilingid sa Kanya. Habang ang kapwa natin tao ay maaring maloloko natin o may tago natin at may kukubli ang ilang katotohanan o kaya mapapaniwala natin sila sa ating pagsaksi. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakakaalam sa nilalaman ng ating mga puso at tiyak na saksi sa lahat ng bagay na ating ginawa. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat para sa sinumang Muslim ang tumahak sa landas ng mga propeta sa pamagitan ng isang relihiyon na isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi ng mga tao na walang relihiyon ng makapagliligtas. Merong relihiyon na makapagliligtas at ito ay nag-iisa lamang. Ito ang relihiyon ng nag-iisang Panginoon. Ito ang relihiyon ng mga propeta. Mula sa kauna-unahan sa kanila si Adan hanggang sa pagdating ni Nuh alayhi salam, ni Noah, Abraham, Moises, Jesus, hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang nasa pagitan nila. May kaligtasan mga kapatid sa pananampalatayang Islam at tayo ay naniniwala at marapat na manindigan na ito ay matatagpuan natin sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, upang manatili tayo sa matuwid na landas na ito na inshallah ay magiging pamantayan at panuntunan natin sa buhay nang sa gayon ay haharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ligtas, ay ang pagtahak natin sa landas ng mga propeta. At tunay na ang isa pa sa mga diwa ng mga araw ng Hajj ay ang paggunita sa sakripisyo ni Ibrahim alayhis salam, ni Propeta Abraham at ng kanyang pamilya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanya at kanyang mga kasama, "Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladina ma'ahu." Matatagpuan ninyo kay Ibrahim alayhis salam at sa kanyang mga kasama ang mabuting halimbawa. Mabuting halimbawa sa pagsamba, mabuting halimbawa sa paniniwala, mabuting halimbawa sa pakikitungo sa kapwa-tao. Dahil tunay na ang relihiyon na tama ay relihiyon na nagbibigay ng patnubay sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Ang tunay na relihiyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay relihiyon na may kinalaman hindi lamang sa ating mga gawaing pagsamba. Ito ay relihiyon na hindi isinasabuhay sa simbahan lamang. Ito ay relihiyon na sumasaklaw sa kabuuan ng ating mga buhay. Uswatun hasana, magandang halimbawa kay Ibrahim alayhis salam at sa kanyang pamilya, ang kanyang mga asawa, sina Hajar at si Sarah. Uswatun hasana, mabuting halimbawa sa kanyang mga anak na sina Isaac at Ismail alayhimas salam. Mabuting halimbawa sa kanyang mga kamag-anak katulad ni Lut alayhis salam, na bagaman nakatira siya sa paligid ng mga hindi mananampalataya, siya ay nagpakamatatag. At syempre halimbawa sa iba pa nilang mga kapwa mananampalataya na hindi na nababanggit sa Quran, subalit nauunawaan natin na kung ano man ang naging asal, ano man ang naging ugali, ano man ang naging paninindigan ni Ibrahim alayhis salam, ay naging ganun din ang paninindigan ng kanyang mga kasama at lalo na ng kanyang pamilya. At kabilang sa mga halimbawa ng pamilya ni Ibrahim alayhis salam at ng kanyang mga kasama, "Idh qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sa kanilang paninindigan ay sinasabi nila sa kanilang mga kababayan, sukdulan na itakwil sila ng mga ito, "Tunay na kami ay walang kinalaman sa inyo at sa inyong mga sinasamba, liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala." Na dito sa aya na ito, ipinakita ang paninindigan ng mga mananampalataya sa pamumuno ni Ibrahim alayhis salam sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit nalalaman natin
na dahil nabubuhay sila sa gitna ng mga hindi mananampalataya katulad ng nasa kalagayan natin ngayon, sina Ibrahim alayhis salam at ang kanyang mga kasama, sila ay nakitungo rin naman ng marapat na pakikitungo, mabuting pakikitungo, ayon sa kung ano ang hinihiling ng panahon o ng pagkakataon. Na sila, alhamdulillah, ay nagiging makatarungan pa rin sa kanilang kapwa-tao kahit sa mga hindi mananampalataya. Subalit, kung ang usapin ay may kinalaman sa pananampalataya, hindi sila nakikipagkompromiso, hindi nila isinasakripisyo ang kanilang relihiyon, bagkus ito ay kanilang ipinaglalaban at ito ay kanilang ipinaninindigan. Kaya nga sinabi nila, kafarna bikum wa bana bainana wa bainakumul adawa. Kami ay hindi naniniwala sa inyong mga pinaniniwalaan at lumitaw na sa pagitan namin at pagitan ninyo ang adawa o ang pakikipaglaban, wal bagda'u abada, at ang pagkapuot habang panahon. Subalit ang ayan na ito, kaya ito ay napili ko na bigyang diin sa panahon natin ngayon, sa pagtitipon natin ngayon para sa Idul Adha, ay upang itanim sa ating mga puso at isip ang tamang pag-unawa sa batayan na ito. Na oo, si Ibrahim alayhis salam, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kasamahan ay walang kinalaman sa kawalang pananampalataya. Subalit, nalalaman natin na sila ay naging mabuti pa rin sa kanilang mga kamag-anak na mga hindi mananampalataya at sa kanilang mga kababayan o mga kapitbahay kahit pa sila ay pinipinsala ng mga ito. Katulad na lamang ng kung paano nagiging magalang pa rin ang pakikipag-usap ni Lut alayhis salam sa kanyang mga kababayan na mga hindi Muslim at gumagawa ng napakalaking kahalayan, subalit siya ay nagiging magiliw pa rin sa pakikipag-usap sa kanila. Sukdulang sila ay galit na sa kanya at nagpaplano na siya ay patayin, subalit siya ay naninindigan sa tamang paninindigan at nagpapakita sa kanila ng iba yung pagmamahal at pagmamalasakit. At syempre si Ibrahim alayhis salam. Nang si Ibrahim alayhis salam ay nagpakita ng mabuting pakikitungo sa kanyang ama na siyang pinuno ng mga tagagawa ng mga rebulto sa kanilang lugar, na kung tutuusin, ang mga tao na ito ang pinakakamuhi-muhi sa paningin ni Allah, ang gumagawa ng mga rebulto at mga estatwa na sinasamba ng mga tao. Subalit si Ibrahim alayhis salam ay nagpakita pa rin ng pagmamahal sa kanyang magulang. Alhamdulillah. Uswatun hasana, mabuting halimbawa na matatagpuan natin kina Ibrahim alayhis salam. Lalong-lalo na sa atin ngayon, sa lugar na ito, sa bansa na ito na tayo ay napapaligiran ng mga hindi mananampalataya. Tama lamang na tayo ay maninindigan sa ating relihiyon. Tama lamang na ipaglalaban natin ito. Subalit, matatagpuan natin ng pag-unawa na ito, ng paninindigan sa relihiyon natin na ito ay hindi katulad ng pag-unawa ng mga terorista na para sa kanila, walang uri ng pakikitungo ang mga Muslim sa mga hindi Muslim liban na lamang na sila ay patayin, o kaya ay sila ay apihin, o kaya ay sila ay dayain, o kaya ay sila ay alipinin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tama at marapat lamang na tayo maninindigan sa ating relihiyon, subalit ito ay marapat na naayon sa hikmah, nararapat sa kung ano ang makatarungan at makatwiran sa anumang lugar o panahon na kung nasaan tayo. At panghuli, sinabi nga ng mga kasama ni Ibrahim alayhis salam na sa kanyang pamumuno, na sinabi nila na mananatili sa kanilang pagitan ang pagkamuhi at ang paglayo sa isa't isa hatta tu'minu billahi wahda. Subalit ito ay ginagawa lamang ng mga mananampalataya upang ipakita lamang sa kanila, sa mga tao na ito, na tayo ay namumuhi sa pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kung sila ay mananampalataya, tayo ay magiging mabuti na sa kanila, insyaAllah. Pero syempre, sa mga sumunod na aya, ay sinabi naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol doon sa mga hindi kayo kinakalaban sa inyong relihiyon.
Walam yukhrijukum min diyarikum, at hindi kayo pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol doon sa mga hindi naman nagpapalayas sa inyong mga tahanan, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging mabuti at maging makatarungan sa mga tao na hindi naman tayo kinakalaban sa ating relihiyon. Mabuting halimbawa mula kina Ibrahim alayhis salam sa kanilang paninindigan sa relihiyon, inna Allaha yuhibbul muqsitin, dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagmamahal sa mga makatarungan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung si Ibrahim alayhis salam ay matatagpuan natin sa kanya ang mabuting halimbawa, gayon din sa kanyang mga kasama. Dahil tayo ngayon ay nabubuhay sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mas kukunin natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huwaran, dahil tunay na ang pagsasabatas sa umma na ito ay ang pagsasabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng sinabi ni Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah ang mabuting halimbawa. Mabuting halimbawa sa lahat ng bagay, katulad ng nauna na nating napagtibay. Ng relihiyon na ito ay hindi nga relihiyon lamang na isinasabuhay sa loob ng masjid. Ito ay relihiyon na may kinalaman sa ating pamilya, may kinalaman sa ating trabaho, may kinalaman sa ating pag-aaral at sa kabuuan ng ating mga buhay, insyaallah. Ang pagiging mabuting halimbawa para sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit pa sa pagiging mabuting halimbawa ni Ibrahim alayhis salam. Dahil unang-una tayo ay napapabilang sa kanyang umma, at syempre ay dumating sa atin ang mga aral ng kanyang mensahe sa pamagitan ng mga hadith, lalo-lalo na yaong mga napagtibay. At kabilang sa mga pagsunod natin sa sunnah ng pagkuha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang mabuting halimbawa, ay ang mahalin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa sa sinuman. Pinahintulutan tayo na magmamahal sa iba paliban kay Allah, lalong-lalo na sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, at sa sinumang mayroong karapatan sa atin. Tayo ay pinahintulutan ni Allah na magpakita sa kanila ng pagmamahal o pagmamalasakit. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tayo pinagbabawalan, o kaya doon sa kanyang sinabi sa mga karapatan ng mga tao, kung iahambing sa karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itinakda ng inyong Panginoon na wala kayong sasambahin liban sa Kanya, at itinakda niya na kayo ay maging mabuti sa inyong mga magulang, Musliman sila o hindi Muslim, na nagpapakita ng pagpapahalaga ng Islam sa mga kamag-anak natin, Musliman sila o hindi Muslim. Na sinasabi pa nga ng mga scholar, ang karapatan ng ating mga magulang ay sunod lamang sa karapatan ni Allah. Subalit sa pagitan ng karapatan na ito ng ating mga magulang at karapatan ni Allah, ang tanging magbabaliwala lamang o kaya ay magiging dahilan na susuwayin natin ng ating mga magulang ay kung ang kanilang nilanais ay ang pagsuway kay Allah o ang pagtatambal sa Kanya o ano pa mang bagay na makakapinsala sa atin at sa kanila. At syempre, bukod pa kay Allah at sa mga tao na pinahalagahan natin, yun nga ay pinahalagahan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil bahagi rin ng pagsunod sa kanyang sunnah ang pagmamahal sa Kanya. Ang pag-uutos na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahalin natin siya ay hindi self-serving. Hindi ito bagay na isinabatas para sa kanyang kapakinabangan. Ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa natin dahil iniutos ito sa atin ni Allah, hindi dahil sa ito ay kapakinabangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa natin ito dahil ito ay bahagi ng pagsasabatas sa ating relihiyon. Katulad nga ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang minsan ay magkasama sila ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
At sinabi ni Propeta Muhammad, o sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi." Sinabi ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, o sugo ni Allah, tunay na ikaw ang pinaka minamahal ko sa lahat ng tao, liban na lamang sa aking sarili. Ibig niya sabihin, mas mahal niya ang kanyang sarili liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas mahal niya ang kanyang sarili nang higit pa sa pagmamahal niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin ang paraan na ito ng pagsasalita ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, may kita natin ang kanyang pagiging prangka at ang kanyang pagiging makatotohanan sa kanyang pananalita. Na hindi siya plastic, hindi siya nakikipagplastikan sa mga tao, kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Minamahal kita o sugo ni Allah, pero mas mahal ko ang aking sarili." Pero ito ay itinama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "La, walladhi nafsi biyadihi." Hindi, sumpaman sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. "Hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka tunay na nananampalataya hanggang sa ako ay mahalin mo ng higit sa pagmamahal mo sa iyong sarili. At ganyan nga sinabi ni Omar, "Fa antal ana wallah." Ikaw sugo ni Allah, ngayon, sumpaman kay Allah, "Ahabbu ilayya min nafsi." Ikaw ay mas minamahal ko kaysa sa aking sarili. So ganito pahalagahan ng Muslim si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay isinabatas at nalalaman nating lahat, man ata al-rasula faqad ata Allah. Sino man ang sumunod sa sugo ay tunay na sumunod din kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang pangatlong diwa ng mga araw ng Hajj na matutukoy natin sa khutbah na ito, ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng ating makakaya.